Ayos lang palang makasaksak at makapatay. Basta lang sa Pag-asa, Quezon City ang iyong barangay. Itong suspect na si Junior alias JJ, 1 taon na palang wanted sa pagpatay o murder. Ayun mga kapuso, paisi-isi lang na patambay-tambay. Sinampahan nila ng kaso ang suspect sa pagpaslang na si Crisanto Dagdag Jr. alias JJ, 18 anyos na taga Quezon City. Isang mandamiento de aresto o warrant of arrest ang inilabas ng korte para hulihin ang akusado. Pero 1 taon at kalahati na ang nakakalipas, hindi pa rin siya mahuli-huli. Kaya si Aling Teresita humingi na ng tulong sa investigador. Agad kaming pumunta sa lugar at nag-imbestiga. Dito namin nakilala ang saksi sa pagpatay kay Dumes, si Eric, hindi niya tunay na pangalan. Ngayon pauwi ako ng simbang gabi, nakita ko may nagkaagulo. Pero hindi ko alam na yun pala yung si Dumes. Kasi classmate ko po siya. Tapos, binubugbog. Pagsaksak, bigla akong napadapa si Dumes. Si JJ Dagdag yung sumaksak kay Dumes. Ang wanted na si JJ, pagala-gala lang daw sa kanilang lugar. Nagulat ako na gano'n na nakapatay tapos nandiyan lang pagala-gala sa kanila. Si JJ, maputi siya, height 5'7", singkit, katsuan yung buhok. Nagmatyak kami sa lugar ni na JJ. Mainit ang araw kaya konti lang ang tao sa kalsada. Ilang sandali pa may pinatang lumabas. Tila kahawig niya ang tinutukoy ni Eric. Sa kalapit na tindahan siya nagpapalipas ng oras. Malakas ang aming kutob na ito na ang wanted na aming hinahanap. Ilang sandali pa dumating na ang mga kasama niya. Umpisa na ang sugal. Karay krus na. Ipinakita namin ang aming video kay Eric para makumpirma kung si JJ nga ang aming nakunan. Yun yan. Yung JJ Dagdag. Nakita ko sumaksa kay Dumes Bunggay. Kasama si Aling Teresita, nagtungo kami sa Quezon City Hall Police Station. Isang operasyon ang plinano. Ang target, si Crisanto Dagdag Jr., akusado sa kasong pagpatay o murder. Ito magiging target nyo, si Crisanto Dagdag Jr. Siya ang subject na huhulihin nyo. Para hindi maalerto, hindi na nag-uniforme ang mga pulis. Baho ng mandamiento de aresto, tumulak na ang grupo. Pasado alas 4 na mag-text ang isa naming asset. Mabilis na tumakbo ang akusado, pero hindi naman nagpahuli ang mga pulis. Pumasok siya sa kanilang compound at nagtago. Ano po ba yung kuya? Ano ba yun? Mabilis man magtago si Crisanto, magaling namang maganap ang mga pulis. Sa isang kwarto, may lalaki nagtatago sa kama. Ay, naku! Ayaw namin may mamatay ko! Ay, naku! Ha? Kuya, dyan ka kuya! Ha? Siya yung wala. Lagyan mo pasas ka ba? Sige. Yung pasas. Huli ka! Wala. Nagpapanggap ka pang tulog, ha? Magkano ha? May warrant ka, alam mo ba yun? Oo, daba! Talikod! Daba! Baka sa kayo dalaw dyan, sino ba yan? Sandali! Damitan mo lang. Ano ba yun? May warrant tayo! May warrant! Ano lang tayo magugulo? Bakit lang yung anak ko? Sandali! Bakit po ba? Kahit sumama kayo. Pag kami hinarang nyo, sasama namin kayo. Sa labas, nagkakagulo na ang mga kamag-anak ng akusado. Bakit
kaya mabilis itong isinakay ng mga pulis at umalis. Sa presinto hindi na nakapagpigil ng galit si Aling Teresita at ang kanyang anak. Kasalanan? Sabi ko sa'yo. Wala pa akong kasalanan. Huwag ko kayo mananakit. Mananakit? Eh, sinaksak mo yung kapatid ko, mananakit? Ano po yan? Ano po sasabihin ko sa inyo? Isang taon kalahati ka nagtago, kapal talaga ng mukha mo. Diyan ka na magpapasko sa loob, gago. Maramdaman mo man lang, maramdaman ng magulang nyo. Salamat ka nga, hindi ka namatay. Mabuti kayo, ang anak nyo, buhay, ako patay ang anak ko. Tsaka nagsuntukan na lang kayo eh. Hindi yung papatayin mo ko kayo eh. Magpapasko kami, nagluluksa kami, umiiyak. Samantalang kayo, nag-happy-happy kayo, sama-sama kayo sa pagkainan. Yung anak ko, kayo nabubulok na. Kaya ikaw mabubulok ka rin dyan. Todo tanggi naman si JJ sa binibintang sa kanya. Hindi po, kuya. Sino sumasa? Wala po ko dun sa pinangyarihan, kuya. Sabi ko sa'yo, kuya, alam mo, kasi yung mga yun, Sige na, tuloy mo sabihin mo. Siya po kasi nadidiin eh. po, Wala po kasi siya. Sino sumaksa? kilala lang kasi. Kasama ka? Hindi po, wala nga po ako, nagtitinda po ako sa lola ko po nun. Hindi po siya naputubo. Tumutulong lang po ako. Sabi mo, nagtitinda kayo ng lola niyo ng yung bibingka? Yung pangtinda, yung panghiwa niyo ng bibingka, yung nagtitinda kayo sa anak ko. Ha? Yung dilaw na hawakan mo. Ang kanyang ina naman todo suporta sa kanya. Hindi kasi kala po namin may darating na hearing, kaya andi dyan na po siya. Eh wala naman po dumarating sa amin subpena. Wala pong dumarating sa amin. Wala po. Nung nauna yung arraignment, tumaatin ako, wala po siya. Tapos nung hinintay namin na, sabi nga kasi nagkasundo na ipapanig sa taas. Naghihintay lang po kami nung subpena na para hearing. Wala naman po talagang dumarating. Wala po talaga. Nung nag-iirin tayo, bakit hindi mo nilabas? Wala po namin yan, wala po yan dyan. Bakit hindi nyo nilabas yung nag-iiring? Wala nga yan dyan, Wala! Kapal naman ang mukha nyo? Wala dyan. Anak nyo, hindi alam kung nakasaan? Kayo na bahala. Talaga! Kasi naman lang tayo para malaman. Talaga! Tatanungin niyo pa sa amin, makikipag-areglo kayo? Magbabayad pa kayo kung magkano? Kung wala talagang kasalanan yung anak nyo? Ngayon, tapos na ang pagtatago ni JJ. Panahon na para harapin niya ang kasong isinampa laban sa kanya. Finally, the long arm of the law caught up with him. Ta-transfer natin siya ngayon sa CTJ. In fact, I have already heard the commitment order signed by Judge Lee, the presiding judge of Branch 83, ordering him to be transferred sa City Jail. Maraming salamat talaga sa taas at hindi siya nagsawang gabayan kami sa mga ginagawa namin. Ngayon, abot kamay na raw ng pamilya ni Aling Teresita ang katarungan. Siyempre maligaya ako at kahit paano na anuhan na yung mabigyan na ng katarungan yung pagkamatay ng anak ko. Sa nalalapit na kaarawan ni Dumes, magandang regalo yung pagkakahuli sa inaakusahan na pumatay sa kanya. Since malapit na yung birthday nung kapatid ko, ito yung pinakamaganda, the best na gift na nakamit namin, lalo-lalo na sa kapatid ko, sa pamilya namin. Siguro, tuwang-tuwa yun dahil inasikaso namin lahat. Kumbaga ginawa namin yung paraan na alam namin kaya namin para lang matapos na.